So yun nga mga famous, and welcome back to my channel. I think it's been 2 years since I uploaded my last vlog. For those na subscribers ko, I owe you an explanation or an update on what's really going on right now. So yeah, siguro time na to para magbigay ng update and why I really took a break pagdating sa YouTube. So samahan niyo ako, kwento ko sa inyo. Tara! So yan, 2 years. 2 years ulit. Ang huling vlog ko ata, 2 years na eh. Ang dami kasing naganap. Ang daming mga happenings sa buhay ko. And yun yung mga reason ko bakit ako nag-break muna sa YouTube. And may listahan nga ako kung paano ko siya sasabihin sa inyo. First is health condition. So mataas ang risk or health risk ng nagtatrabaho sa BPO, especially yung mga nasa graveyard shift. Madalas akong nagkakasakit nung mga nakaraang taon, and nangyari pa nga is na-hospitalize ako. Na-admit ako nun, na-emergency ako kasi may nararamdaman akong masakit sa katawan ko. Siguro dala na rin ng stress and pagod and gutom, kasi sa bio namin pag talagang sinabi nila na peak season, halos pagkain mo pa lang ng lunch, may hirapan ka na. Although kami nagmamanage ng time namin, pero sa volume kasi ng meetings na kailangan mong attendan pagka peak season na, parang hirap na rin siya i-manage kasi even yung lunch and breaks mo is kinukuha na ng mga kliyente mo para makapag-plot sila ng meeting schedule. Dumating pa nga sa time na nag-decide na ako na hindi, siguro tama na muna. Mag-resign na sana ako nun. And I'm looking for a job na pang umaga, pang normal na tao. But then again, things happen. Buntis yung misis ko noon. Then may job offer na ako sa ibang company. Pero hindi ko siya kinuha kasi nga manganganak misis ko noon, and yung position na kukunin ko is a pioneering position. So, mahirap kasi pioneering position yan eh. Pag hindi siya nag-click, pwede kang mag-float or pwede kang lay off dun sa mismong company na yun. So, instead na willing to yung risk, so stay na lang muna ako sa company. So, yun. First reason why I took a break is health reason. Speaking of work, isa rin sa mga reason ko bakit ako nag-take ng break is promotion. So, I got promoted nung, as you may know, di ba galing ako sa inbound. So, I'm taking inbound calls yung pag-start ko talaga sa BPO. Now, I'm handling projects. So, project manager na yung position ko. Na-promote ako nung 2022. Then, after a year, na-promote ulit ako ng level 2. Same role, pero level 2 na specialist or project manager. Ang dami mo kasing kailangang gawin, ang dami mo rin kailangang isipin. So, wala na akong time nun para mag-vlogs, edits. I decided na huwag na muna mag-vlogs or mag-upload ng videos kasi mahati ang attention mo eh. So, I'm focusing that time sa career ko, kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Career, ito yung magdadala ng ng kung ano man yung mangyayari sa buhay mo eh. Then recently I got promoted again, and thank God. Thank you na rin sa mga managers na sumuporta sa akin. Another level of position na hindi na siya project manager, na siya, more on consultant na siya. Mas mahal siya na service pagdating sa company namin. So kailangan ko mag-focus and aralin lahat ng mga processes. So yan, promotions. Yan, isa sa mga reason kung bakit. Then, next is bahay. So, we just moved in dun sa bahay na to. Last July. Nagpagawa kasi ako ng bahay. And, syempre, pag nagbagawa ako ng bahay, kailangan mong mag-focus dun sa pinapagawa mong bahay kasi kailangan i-manage mo ng maayos yun. Project manager ka nga ng isang kliyente sa US, tapos sarili mong project, di mo manage, diba? Parang
kakaiba naman yun, di ba? Nag-start yung bahay na gawin is 2022. So, September 2022 or I think August 2022. So, it took me 2 years para matapos yung bahay. So, may putol din naman siya. Kasi, financially, hindi naman ako ganun na maraming pera. Hindi naman financially, pagdating sa financial talaga. Kailangan i-manage mo rin, di ba? Hindi rin ganun kadaling magpagawa ng bahay kasi yung expectation mo, ito lang ini-expect mo na magagastos mo, pero along the way parang nadodoble na siya. Luckily, natapos naman siya and we managed to move in last July. So hindi na tayo nangungupahan ngayon, and so meron ka ng permanent address na sabi na dito sa Manila. Although may bahay naman kami sa province, pero iba pa rin yung hindi ka na nangungupahan sa Metro Manila, di ba? Malaki ba ang sahod? Kaya nakapagpagawa na? Hindi naman. So pagmamanage lang siguro ng pera and pagtitipid na rin, and sa tulong na din siguro ng mga kaibigan, and siyempre loan ng SSS and Pag-ibig, and also yung siyempre yung earnings natin sa YouTube. Kahit paano may earnings pa rin naman tayo sa YouTube. Yung mga natatanggap po ng earnings ng YouTube is okay na yun, pambili ng materyales, minsan pambayad sa mga nagtatrabaho sa atin, di ba? Morning is gagawa kami ng bahay. Ayusin namin itong bahay na to, or mag-aasinta, maggagawa ng mga kung ano-ano dito sa bahay na to, ginagawa to. Then 6 start na ng prep ko ng pagpasok. Tutulog lang ako nun ng mga siguro mga 2 or 3. Majority mga ganong oras, 2 or 3. Pero maswerte na ako pag naka 4 hours ako na natulog ng time na yun. Ilang buwan kong ginagawa yun. So, yun na rin siguro yung reason ko bakit mandali ko mapagod nun. Siguro kaya ako na-hospitalize dahil siguro doon nakakapagod eh. Pagod. Siyempre, pag-uwi mo ng trabaho, tutulog ka lang, then gagawin mo yung bahay, then tutulog ka lang ulit, tapos papasok ka na naman. So, yun. Ganyan ang nangyayari. But, the next is YouTube related na naman yung next. Sorry. So I think last 2022 or 2021, I decided to join this group of company. Ano siya eh, sila yung magpo-promote ng YouTube channel mo. Then, in short, we had an agreement about dun sa promotion. So, magkakameron ng hatian ng 70-30 sa revenue. Yung company na yun will take 30% of my income or revenue dun sa mismong YouTube ko, earnings ko. Pero napansin ko kasi along the way, lahat ng tools na ginagamit niya is ginagamit ko na din. Then, mas marunong pa akong gumamit ng tools. Iba yung binibigay nilang feedback about dun sa paggamit ko. Pero mas gumagana siya pag gamit ko yung tools na ginagamit ko. So, meaning, hindi siya worthy na pagsali. Sila yung nagmamanage ng income ko. Ang mangyayari kasi pag sumali ka dun, instead na ikaw yung tatanggap ng sahod mo, sa kanila mo nadadaan, kakatin mo na lang yung 30,000, ibibigay nila sa yung 70. Technically, wala talaga silang ginagawa doon sa YouTube channel mo. Hindi naman nila lang po-promote. Hindi naman ako nag-gain ng viewers and subscribers. Ganun pa rin. Pag tingnan mo yung metrics, wala namang nabago. Pansin ko lang din, noong time na yun, na parang mas focus sila dun sa mas mataas yung subscribers, mga 100,000 up. Sila yung pinopromote nila. Down na lang siguro mga 100,000 subscribers. Medyo alanganin ka na doon. Wala akong revenue income nung halos mga ganong time na yun. So, decided tumigil na muna ako. Kasi wala akong nakukuha sa mismong earnings ko. Ang late na nga lang kinikita mo nun sa YouTube, tapos kakatan ka pa ng revenue, di ba? What I'm saying is, when I started doing this vlogs is hobby lang talaga siya noon. Then na-monetize ka. Instead na hobby na lang, gawin mo na siyang income, di ba? Parang passive income mo na lang siya. Nagsipag ako mag-upload noon. Pero yun nga nangyayari. So, disappointing pagdating sa akin. And nakalock yung account mo sa kanila. Hindi mo matanggal yung earnings mo. Hindi mo mabawi. Pag binawi mo yun sa kanila, mag-a-apply ka na naman ng another monetization. So, inantay kong matapos yung contract namin. Natapos siya siguro mga 2023 or 2020, late ng 2022. Mga ganun. So,
during that time, naka-freeze yung income ko. Hindi ko pa siya kinukuha. And halos wala ako na natatanggap sa revenue ko. Then, ito na nga, yung isang reason is, you may know, isa lang yung ginagamit kong music sa vlog ko. Non-copyrighted music. Majority ng vlogs ko yun ang ginagamit ko. Then, suddenly, siguro yung owner nitong non-copyrighted music na to is nag-decide na siguro mag-take na ako ng credit dun sa mismong, syempre, mag-aari niya yun eh. And wala naman akong magagawa dun. Eh, since 90% ng vlogs ko is gumagamit ng background music na yun. So, naka-copyright ako. And all of the earnings ng vlogs na yun is doon na napupunta sa mismong owner ng mismong music na yun. So, inisip ko kung paano, nag-try ako mag-email sa kanya, sharing na lang, profit sharing na lang dun sa mismong, pero hindi, ayaw niya. So, 100% sa kanya talaga mapupunta yung revenue. So, wala tayong magagawa dun. Then, nag-decide ako na tanggalin yung music, then palitan ng bago, pero hindi siya gumana kasi pag tinanggal mo yung music, sasama na yung mismong audio, ng mismong video, yung anything regarding narrations and whatsoever yung nasa vlogs is mawawala din. So technically mapapatungan lang siya ng music, then wala kang maririnig sa sinasabi ko. Ganun yung mangyayari. So hindi din siya gagana, di ba? So in short, I'm starting again. Parang back to square one na naman tayo. Ganun yung mangyayari, and yun ang reason kung bakit ako tumigil mag-vlog. So sayang, di ba? So yun, nag-decide ako ngayon na siguro time na mag-upload and magbigay ng update. Tapos na yung mga natin priorities and something natin sa buhay. So panahon na siguro para bumalik tayo sa YouTube natin. So yan. And kung hindi ka pa nakasubscribe and this is first time, and this is your first time seeing this vlog, so hit mo na yung like, tap mo na yung subscribe, and hit the notification bell. And maraming salamat sa mga nanood. Wala. Bye-bye.